Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, viewers natin, at siyempre sa lahat ng mga BBM supporters, magandang araw po sa atin. Ayan o, pamukha natin kay Marcoleta, atin ng West Philippine Sea. Ayan o. Oh, ayan. Atin yan. Pamukha natin kay Marcoleta, atin yan. Huwag na kayo bumuto ng mga pro-China. Magiging kawawa lang ang Pilipinas pag yan pa ay mga manalo mga kababayan. Diba? O ito. Ito mga kababayan, no? Ayan. Kasi nga, di ba, talagang trending na trending ngayon, di ba? Ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang ano na, simula nung ipinasa ng Kongreso at dinala na sa Senado, trending hanggang ngayon. So, gumagawa ko ngayon ng issue ang mga didiles para ilihis po ang landas o ilihis para harangin itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para maharangan. No? Pero wala na nandun na sa Senado No? Nadala na sa Senado at June 2 ang unang pandinig sa Senado yun mga kababayan. So ito, kung makikita nyo, ayan, nandiyan po yung mga Duterte group. Ayan, si Topacio ata yung nasa gitna, mga kababayan, at si Jimmy Bundok naman. Saka ito naman yung nagbigay ng Baycam, yung nasa kabila. Sino ba yan? Nakalimutan ko ang pangalan yan Ayan. So yun yung nagbigay na sinasabi na blanco daw, mga kababayan, na Baycam. At yun naman, siya din, dinala niya rin na ipahiya si dating Pangulong Duterte kasi na fake news Diba? Na fake news. Tapos, ito naman ang ano ngayon, siguro para hindi sila mapahiya, lalo na nagpalabas sila ng ganun pahayag. Dating Pangulong Duterte pa mismo nagsabi noon, napahiya sila ngayon. Ito siguro parang gusto makabawi kay Duterte. So ayan, nagfile sila ng case, no, tungkol dun sa Baycam na yan. Dala na nila sa Supreme Court. So ito mga kababayan, ang sinasabi natin na panic at the Duterte camp. Ito. Paghain ng reklamo sa Supreme Court. Huling alas ng mga Duterte para malihis ang impeachment complaint laban kay Sara. Alam niya na. So gumagawa sila talaga ng idea, no, para mailihis, no, mga kababayan, ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte. So, bakit gano'n Bakit ba sila natatakot? Di ba nga sabi ni VP Sara, wala naman siyang detreat na sinabi kay BBM. O bakit sila natatakot ngayon? Bakit di nila harapin? Kung ano man ang magiging resulta sa mga akusasyon kay VP Sara Duterte, hindi mas okay ngayon. Diba? Kung mapawalang sala sa mga impeachment complaint sa kanya, mas maganda, babango siya sa taong bayan. So sa tingin nyo ba, no, ma-absuelto sa mga pinagsasabi niya sa Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, House Speaker, diba? Sinama pa nga niya yung nakalibing na Tapo niya pa sa West Philippine Sea. Diba? Si Apo Lakay. Ngayon mga kababayan, eto, ginagawa nila to para siyempre pagtakpan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. No? Kala nila naman, makakalimutan na ng tao, no, ang impeachment ni VP Sara. Hindi ho yan makakalimutan. Kasi alam niyo kung bakit? Kakalampagin ng taong bayan, no, ang mga nasa posisyon para ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tapos sasabihin pa ng VP, mas nasaktan pa daw siya sa hiwalayan ng girlfriend at saka boyfriend. Niwala ka dyan. Nasaktan ka, kaya nagpahayag ka ng ganyan. Ganun lang yun. Malaking malaking epekto sa nila yun mga kababayan. Biruin mo naman, 215 ng mga kongresista, di ba? Hindi ba yung malaking epekto sa inyo? Biruin nyo na lang, sa Mindanao, out of 60 na
na mga kinakatawan sa Mindanao, pumirma po ang 41. Oh, 41 la ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Akala ko ba solid yung Mindanao? O tapos, 19 lang ang hindi pumirma. O, isa na nga doon si Pulong, mga kababayan. O, tapos sasabihin nyo, solid ang Mindanao. Kalukuhan. O, kala nyo kasi, makapagsabi lang kayo sa mga social media ninyo, sabihin nyo, solid ang Mindanao. Kala nyo talaga, hawak nyo na yung buong Mindanao. You know? Alam nyo na yung isip ng mga tao doon. Diba? O, ayan, ito tuloy natin. Naniniwala ang ilan sa House leaders na diversionary tactic na lang ang plano ng mga kalyado ni Vice President Sara Duterte na maghain ng reklamo laban sa mga leader ng Kamara kaugnay ng 2025 national budget. Oh, di ba? So, ito'y taktika na lang talaga nila mga kababayan, no, para ilihis ang landas. No, para ilihis ang landas sa mga tao, di ba? Yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yun na lang yun mga kababayan. Di ba? Grabe, no? Ang galing nila sa mga ganyang strategy. Pero hindi na obra ang ganyang strategy. Di ba? Kasi madali na ngayon. May mga cellphone, meron natin tayong mga internet na madali na lang natin ma-search kung ano man ang totoo, mga kababayan. So, eto po mga kababayan, baka mamaya pinipake news na naman kayo nila, no? So, sana no mga kababayan, alamin natin na totoo. Huwag tayong magpapakaniwala sa kung ano man ang nilalabas nila ngayon. Lalo na ngayon mga kababayan, wala silang ibang gagawin talaga kundi ilihis ang landas, no, ang impeachment laban kay VP Sara Duterte para ito'y malihis at matakpan ng kanilang mga isyo na ibinabato ngayon sa gobyerno, lalo na sa House Committee o kila House Speaker Martin Romualdez. Diba? Ganoon naman yan Oo. Wala naman talaga mga kababayan kasi ang importante naman doon ang nasagaa, yung pinirma ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at makikita nyo na po yun sa DBM, nandun po lahat na pinirmahan ni BBM, walang blanco doon. Walang blanco doon mga kababayan. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala ko silang makikitang butas na maibabato nila sa ating Pangulo. Nya lang, mga kababayan, binubulag nila yung taong bayan. Lalo na yung mga DDS nila, ganoon talaga mga kababayan, para rin sila yung otak Ganoon lang yun. So ito naman mga kababayan, makikita nyo yan. Si Marcoleta. Nag-igot na po yan sa Maynila, no? Hindi ko alam kung saan, pero dumaan po yan sa Maynila. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Dami, no? Mga kababayan. Nasa loob ng sasakyan yung mga tao, kaya marami. O, ayan. Ito, ginawa ko lang yung caption mga kababayan, no? Pero yun, wala na tao-tao, mga kababayan, no? Yung nakamotor nga sa gilid, hindi mo lang pinapansin si Marcoleta, mga kababayan, no? Magkaiba sila ng, ginaya si PBBM, akala mo naman, matutulad niya si PBBM. Na nung panahon ni PBBM, nung kampanya, ayan, tingnan nyo. Mga kababayan, nung panahon ng kampanya ni PBBM, talagang grabe mga kababayan ang kampanya na yun. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan. Grabe. Ang tao talaga nagsisilaban sa kanilang bahay para makita lang si PBBM at makawayan at makamayan. Ayan nakikita nyo yan. Naharangan pa yung sasakyan ni PBBM dyan bago nga kami makarating sa sa may pinaka-venue, naabot na ng alas 6, alas 7 bago makarating Dahil nga, sa sobrang dami ng tao, hinaharangan talaga yung sasakyan ni PBBM. Grabe, no? Ngayon, ni Marcoleta, akala niya, magagaya niya si PBBM, tinan nyo na lang. Walang tao. Pati sa atin, yumuko na lang. Ayan, yumuko na lang si ate. Ayaw niya pansin si Marcoleta Grabe na mga kababayan. So, dito naman po tayo sa naging payag po ni kapatid po ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos.
So, iwan ko na lang po kung ano masasabi nyo dito ha. Pero marami na ho tayong nababasa sa mga posts ni Senador Amy Marcos na mga loyalista na nagagalit na sa mga kanyang pahayag. So ito, sabihin ko babasahin ko, ayan po. Dinami-rami na ng problema natin sa hirap na dinaranas ng mamamayang Pilipino. Matataas na ang presyo at bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo, sa kakulangan ng tulong sa mga magsasaka. PWD senior impeachment ba ang destabilization? Ang solusyon na nakakahiya, bagkus harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Yun po yung pahayag niya. So ano masasabi niyo diyan mga kababayan? Sa akin kasi, sa kapatid po ni PBBM, kay PBBM okay ako. Talagang full support ako, pero sa kapatid niya po, ganun ako. Ayoko po sumuporta na kay Senador Amy Marcos. At hindi ko po siya ibuboto. Doon ako tayo sa totoo. Hindi ko talaga siya ibuboto kahit kapatid ko sa ni PBBM. No? Kasi mula noon, wala ko tayong nakita o narinig na ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid sa gitna ng patuloy na mga paninira. Ngayon ito, makakarinig tayo ng ganyan pahayag. Aba, kayo ho ang nasa posisyon. Kayo ho ang mga mambabatas. At kayo po, no, ang nagpatupad ng batas kapag nagkasala at may nangyayaring korupsyon na ginagawa ng kapwa nyo mambabatas, ay kailangan niyang managot sa batas na ginawa ninyo. Ngayon, mga kababayan, hindi na ho kasalanan ng taong bayan na gustong ma-impeach si BP Sara Duterte kasi meron siyang kasalanan na kailangan niyang panugutan, na kailangan niyang panagutan. Kaya nga kayo nandyan Kayong mga senador, kayong mga kongresista Kayo ang mga nagpatupad ng batas na yan. Na kapag ka meron, nagkamali, o mayroong mga korupsyon na ginagawa ang kapwa nyo, o kasamahan nyo sa Kongreso man o sa Senado, o especially yung BP natin, kasi nakita ko doon mga kababayan, matitibay ang ebidensya na hawak at lalo-lalo na yung pagbabanta niya lang sa kapatid niyo po. Diba? Dapat kayo patupad yung batas. Iyaan nyo na usigin ito ng tama, ng ipinatupad yung batas. Kasi yan ang panawagan ng taong bayan para matauhan ang taong bayan. Hindi, kayo pa mismo po ang manguna para lang harangin ito. Dapat hindi ho ganun mga kababayan. Hayaan nyo na imbestigahan at usigin ito ng batas na ginawa ninyo para hindi naman para naman magtiwala ang taong bayan lalo na sa ating gobyerno ngayon. 'Di ba? Ayun po mga kababayan. So, sa akin, marami kasi talagang hindi na ako susuporta kay Senador Amy Marcos. Sa mga senador ng PBBM, susuportahan ko, pero may ilan po dyan na hindi ko susuportahan, mga kababayan. Kaya, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Yun po ang paniniwala ko. Salamat at magandang araw po. Thank you.